Dahil itong si Arvin Tolentino ay malamang ibigay dito sa Barangay Ginebra, itong Magnolia ngayon ay kinukonsidera na ang kunin na lamang ay itong si Isaac Go mula dito sa Terra Firma Jeep. Dahil itong si Isaac Go, alam natin na nagpakitang gilas yan doon sa quarterfinals na laban nitong San Miguel versus Terra Firma. Grabe ang 3-point shooting nito. So mukhang yan ngayon ang tinitignan ng Magnolia na pwedeng idagdag dito sa kanilang lineup. Itong si Isaac Go, bata pa yan at alam natin na ang taas pa ng potensyal yan, lalo pa yung huhusay. So siya ngayon ang talagang gustong kunin nitong si Coach Chito Victorero. Ang tanong na lamang ay kung ito ba ay mangyayari. Ang problema kasi si Isaac Go ay isang center na stretch 4 din. At alam natin na ang Ginebra at ang San Miguel iyan din ang hinahanap. Partikular na itong San Miguel Beer, matagal nang napapabalita itong Motaw Tuwa for Isaac Go. At dahil natalo sa finals ng San Miguel kontra Meralco, baka ito ay matuloy na sa wakas. Alam natin na itong San Miguel, problema ngayon na wala silang naipapalit dito kay Junmar Fajardo na sentro. Kaya baka meron silang magamit katulad ni Isaac Go para naman hindi masyadong mababad sa court itong si Junmar. At kapag yan nangyari, paano ngayon ang Magnolia? Yan ang pinag-iisipang mabuti ng management dahil gustuhin man nila na makuha itong si Isaac Go. Alam natin na kapag ni-request yan ng San Miguel, malamang dyan mapupunta talaga. Anyway, sa Magnolia naman, nagpe-prepare sila sa posibilidad na makuha nga nila ang nasabing player. Kung hindi naman, titingin sila dito sa darating na draft kung saan pwede silang makipag-trade para dito sa pick nitong Phoenix o kaya ng Northport Batampier. Marami namang trade assets itong Magnolia na pwede nilang gamitin kung kinakailangan. Ang TNT Tropang Giga ngayon ay sinusubukang kausapin itong Phoenix Fuel Masters para sa isang trade proposal kung saan kukunin ng TNT itong si Jason Perkins. Ang tanong ay kung sino ang pwedeng i-offer ng katropa. Well, ang most likely dyan ay itong si Poy Eram. Medyo nagre-recover na itong si Eram sa kanyang injury at kapag yan ay fully recovered na, pwede na nilang gamiting trade asset yan para dito kay Jason Perkins. Medyo bababa ang ceiling ng TNT kapag nawala si Eram, pero pwede naman nilang makuha yung first round draft pick ng Blackwater o kaya ito si Christian David para meron silang additional big man. And of course, hintayin na lang nila makarecover itong si Brandon Russell mula sa kanyang injury at hindi na nila masyadong mararamdaman yung absence ni Eram. Samantala naman, kung madagdag si Perkins sa lineup ng TNT, ang lakas ng kanilang frontcourt kung meron kang Oftana at Jason Perkins dyan. Kaya sa tingin ko, magiging magandang bagay ito para sa kanila. As it is ngayon, kailangan tignan ditong, ng Phoenix Fuel Masters kung tatanggapin nila yung offer na yan. Dahil itong mahusay man si Poy Eram, alam natin na si Jason Perkins ang franchise player nila. Pero ang iniisip din kasi dito, nitong Phoenix, ay alam din nila na baka si Perkins ay magre-request na ng trade. So di kaya mas mabuti na i-trade na nila kaagad dito si Perkins bago pa siya mismo ang magsabi na ayaw na niya maglaro dito. So medyo may dilema ngayon itong Fuel Masters kung itutuloy ba nila yung pag-build up ng team para kay Perkins o kung sila ay magagawa na ng isang trade at magre-rebuild na ng tuluyan. Yan ngayon ang kailangang pag-aralan at alam ng TNT Tropang Giga yan. At ito ang dahilan kung bakit determinado sila na makuha ang serbisyo nitong si Jason Perkins mula dito sa Phoenix Fuel Masters.